Sa maraming panahon o maraming beses po na nakikita po nating mga kilos protestang isinasagawa po laban po sa korupsyon, laban po sa administrasyon. Itong nangyari pong o nangyayaring rally, pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument, sir, ay ano pong pagkakaiba nito? Well, although una sabihin ko muna ang commonality muna ng mga nakaraan at sa ngayon ay yung laban sa korupsyon, no? Ah, Ngayon siyempre laging pinaglalaban, pinagsisigawan ng mga nakaraang mga rallies at panawagan. Kagaya rin nito na kasalukuyang nangyayari sa EDSA ay yung katotohanan, transparency, justice, no? Ang kaibahan nga lang ngayon ay talagang nagmanifesto ng kanilang protesta ng kabuuan ang Iglesia ni Cristo, no? Pero hindi lang 'yan Iglesia ni Cristo dahil maraming dumarating, no? And in fact, kahit nung mga nakaraan, alam naman natin talagang ang panindigan ng Iglesia ni Cristo ay transparency, justice, and truth, no? Yun ang nanatili sa isipan ko noong mga nakaraan, noong November 16, 17, nung nakaraan taon, ganun din, no? And ang alam ko, kahit nung mga maliliit na rally, alam ko na mayroong mga kapatid na Iglesia ni Cristo na sumasali rin sa ibang mga rally. In fact, ito ngang supposed to be yung nakaraang White Ribbon March na kung saan kami po, yung sa UPI, ay nagmanifesto ng support, no? Kanya nga lang, nung pagdating ng D-Day, bago dumating yung pinaka-araw na gagawin ito noong June 28, ay nagpalabas ng mensahe yung bayan or bagong alyansa makabayan at ibang mga left-leaning groups na eksklusibo lang daw sa kanila. Na maling-mali. Hindi po eksklusibo ang panawagan ng katotohanan, ng justice, ng transparency, accountability sa ating sa isang grupo lamang, no? Hindi pwede po 'yon. Dapat po lahat po 'yan ay maging panawagan nating mga Pilipino. 'Yun po, no? Yan po ang masasabi ko sa nangyayaring ngayon at saka mga nakaraang rally. Opo. At batay na rin sa naging pahayag ng INC, ito'y bilang suporta na rin kay Senator Rodante Marcoleta at bilang protesta doon sa tangkang o nakatakdang paghahain nga ng kaso, plunder case, laban po sa senador. Ano ho yung mga nakikita po ninyong senaryo kung sakali man po na matutuloy itong pagsasampa ng kaso at kung sakali man ay aarestuhin at ipakukulong itong si Senador Marcoleta? Unang-una, gaya ng sinabi ko kanina, iling ko lang, no? Ang panawagan ng bawat Pilipino dapat ay accountability sa ating mga public officials, no? Pero dapat po ay maging patas po tayo, no? Alam naman po natin, ba't ko sinabing patas? Kasi nagiging selective po ang hustisya sa ating bansa, no? Lalong-lalo na itong Marcos regime, no? Itong regime ni Marcos ngayon, na kung saan ay talagang kitang-kita ang prinsipyo ng bend the law, no? Usong-usa na po 'yan, yung bend the law sa kanila. At saka yung selective justice. Nakita naman po natin, marami pong mga Pilipino at ang mga ano pa nga dyan, mga dating sundalo na nag-reveal ng kanilang mga nasaksihang talamak na pagnanakaw sa ating kaban, no? Yan po yung mali-maleta, no? Na hindi lang po daang milyon kundi sa span ng mula nung 2023, doon sila nagsisimulang mag-reveal, no?
hanggang sa ngayon ay talagang umabot na ng trilyones yan. Although sa mga report ay 800 plus billion, no? So, okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Kaya hindi po natin mayaalis sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang po ng Iglesia ni Cristo. Karapatan po nila na maglabas ng kanilang hinaing. Pero ang pinaglalaban nila ngayon, hindi lang naman po although nakatutok po sila kay Senator Marcoleta, pero alam naman po natin na pangmalawakan po ang kanilang ninanais. Biktima lang po, isa lang po siya sa mga maraming biktima. Yung aming leader, si retired General Romy Puques, nagsasalita ng maayos na talagang for transparency po ang tinutukoy niya at ng aming mga grupo at ng nakararami Pilipino. Pero ano po ang ginagawa? Ginigipit, kinasuhan, inciting to sedition nung nakaraang taon at patuloy pa ngayon. No? Yan po, okay naman po na magkaroon ng accountability pero dapat po ay fair. Yun po. Opo. Umaasa pa rin ho kayo na at ang grupo po ninyo na yung gobyerno po natin sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakikinig sa mga panawagan po ninyo at tulad na lamang nitong pagtitipong ito dyan sa EDSA People Power Monument. Umaasa pa rin ho kayo na tutugunan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama po ng lahat po ng nasa ilalim po niya yung mga panawagan ngayon ng mga kababayan natin o ng taong bayan sa sinasagawang rally dyan sa EDSA. Well, lahat naman po may posibilidad na gumanda ang sitwasyon, no? Actually, nandoon ako sa direksyon na malaking pag-asa dati. Ngayon ay halos nawawala na, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Although sa aming mga kasama at sa karamihan ng ating mga Pilipino, marami po ang nawawalan ng pag-asa. Pero ako po, sabi nga nila, habang may buhay, huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya nga ako, na sa edad ko na 68 years old na, sabi ng mga anak ko, sabi ng mga kaibigan, bakit ka pa sumasama dyan? Dapat retired ka na, nandiyan ka lang namamahinga sa inyong tahanan kasama ang iyong pamilya. Sabi ko, well, pwede mo naman pagsabay niyan, nakasama mo ang iyong mga mahal sa buhay, pero sa akin, hindi ko maatim na ako, nagserbisyo ako ng 34 years sa military, tapos another 9 years sa public service. So 43 years po akong malinis na nagtrabaho. Pero eto ngayon ko lang nakita itong gantong katalamak na pagnanakaw. Trilyon po sa bawat budget po natin. Ay hindi lang po, practically 1/3 ang nawawala sa budget ng ating Pilipinas na minamahal. No? So biruin mo trilyones. Ngayon nag-increase na naman po sila ng 7.2 billion. Nagdagdag ng 500 billion, trillion ang ibig ko sabihin, no? 7.2 trillion para sa 2027. Sana naman po pupunta yung additional na 500 billion. Ay napakatindi po. So, hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy kaming sumisigaw sa malinis na pamamaraan, sa tahimik. Of course, ang tao ay ang pasensya ng taong bayan ay may limitasyon. At naobserbahan na po natin yan nung mga nakaraang taon, nung 1986 at mga ibang panahon pa. At ito ngayon, dapat ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, gawin niya ang talagang para sa bayan. Yung mga ninakaw, ang problema, yung mga ninakaw, biruin mo si Secretary Bunuan, gagawing state witness. Samantalang isa siya sa mga most guilty. Siya ang head ng secretary. Sa command responsibility pa lang, hindi siya pwedeng mawala. Tapos gagawing state witness, saan ka naman nakakita ng mga ganyan? Nung sinabing
sila Diskaya ang gawing statement, tinanggihan agad nila, sabi nila, most guilty. Hindi po sila ang most guilty, biktima rin po sila. Of course, kumita sila. So, panawagan ko sa ating gobyerno to at sa lahat ng mga institusyon, huwag po kayong paggamit sa mga corrupt na politician, sa ating mga namumuno na walang ibang hinangad kundi kayamanan, kulimbatin ang ating kaban ng bayan. Mag-isip po tayo. Hindi po ito fake news. Talaga pong winawalang hiya tayo ng gobyernong ito. Kita mo naman po natin, wag na po tayong magbaangan. So patuloy po ang ating laban at sumali po tayo dito sa panawagan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at kasama na rin po ng taong bayan. Kahapon po, nandoon po ako, talagang nanakit ang aking dahil naglakad kami papunta doon. No? Of course, hindi kami magsasalita doon, although na-interview ako doon. Kanya lang talagang nandoon makikita mo. Hindi lang po ito ang Iglesia ni Cristo. Taong bayan po ito. Hintayin nyo lang po, aabot po yan ng milyon. Yan po, magbago na po ang ating gobyerno. Sana po makinig kayo sa panawagan naming taong bayan. Opo. Sir, saan ba dapat o paano ba dapat balansihin ng mga nasa AFP, PNP, habang ito'y nagpapatuloy nga yung pagtitipon na ginagawa dyan sa EDSA People Power Monument, paano po dapat nila tingnan o balansihin yung kanilang papel sa yung kanilang commitment, ang kanilang loyalty, paggalang din sa ating konstitusyon, saang espeto ba upang hindi naman masabi na ginagamit ng gobyerno, ginagamit sila ng mga politiko para sa pansariling interes bilang isang dating sundalo? Unang-una, sa ating 1987 Constitution and even yung mga nakaraang Constitution natin, ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines ay to protect the state and the people. No? Talaga pong hindi po nakasaad doon na protektahan mo ang iyong leader. Of course, implied yun. Pero ang kabuuan nito ay doon sa ating mga kapwa Pilipino, the people and the state. And all authorities, tandaan ninyo, emanates from the people. No? Kaya kung sinabi ng ating taong bayan, dahil pinahiram lang natin ang ating power sa mga inelect nating mga leaders, ay pwede po natin itong bawiin. Of course, ang inaano ko po ay sa magandang pamamaraan, kagaya nito, through people power. At hikayatin natin na mag-resign si Marcos at ang mga tiwaling opisyales. Although alam natin na hindi yan bababa. Kaya kailangan ipakita natin dito. Ngayon, sa sundalo. Sa amin po, na kami mga sundalo, although retired na ako, nakabaon pa rin sa aking puso at isip na mission-oriented kami. No? Mission-oriented in the sense na yung highest mission namin is to protect the people and the state. At saka nakasaad po sa ating mga pinanumpaan, hindi lang po sa amin, mga military, no? Kundi pati sa mga public servants, na sumunod lamang at tatalima lang po tayo sa mga legal na kautusan. So, alam natin ang mga ginagawa nitong kapulisan at ng armed forces ay sumusunod lamang yan. Pero once na mga illegal na ang ginagawa ng ating mga namumuno, mga tiwaling namumuno, nagnanakaw, nag-aabuso, nagsasabing may justice pero selective po, hindi po pwede yan. Dapat po pag-isipan ninyo ang borderline dito na pagka ang threshold ay umabot sa panahon na ano na to? Laban na to sa taong bayan. Mali na ang ginagawa. Dapat mag-decide sila. Saan ba kayo kikiling? Sa taong bayan ba?
o sa mga utos, maling utos ng mga may autoridad. May autoridad sila pero nawalan sila ng legitimacy. Iba po yung sinatawag na legitimate, na legal at legitimate sa mata ng bayan. Iba po yon. Ang ginagawa nila, yung legal, binabaloktot po nila para maging pabor sa kanila. Gaya po ng ginagawa nila ngayon. Namimili sila ng kakasuhan. Nung sinabi nila, oy, Senator Villanueva, Senator Chis Esquedeto, lumipat na kayo dito sa minorya para maging majority na ulit ang senador. Itong kay Soto, kay Gatchalian. Anong ginawa? Dati, kakasa na raw. Ipapail na. Pero ngayon, dating hinog. Ngayon, naghahanap pa raw ng ebidensya. So, selective justice po. Ang layo. So, mga illegal po yan na ginagawa nilang legal. And I advise lahat po tayo, mga Pilipino, na gamitin niyo po ang inyong logic, ang inyong common sense, ang inyong kaalaman. Kahit hindi kayo lawyer, alam po natin yan, may mga common sense po tayo. Alam po natin ang legal, ano ang bend the law, ano po ang illegitimate. So, yun po ang advice ko. Wariin niyo po. Opo. Be discerning. Opo. Opo. Bago ko lang ipasok kay partner at Mar, sir, bilang marami po kasing mga nakikita po tayong mga pahayag, no, ng mga ilang opisyal na tinatawag na mga destabilizers, yung mga nagsasabing mag-resign na si Marcos Jr. at maraming iba pa. Ano pong pakiramdam po ninyo na ganun po ang tingin, no, ng ilang mga opisyal pa ng gobyerno sa mga taong tulad po ninyo, sa mga taong nananawagan na itigil na ang korupsyon? Alam nyo, hindi ano eh. Ang panawagan na mag-reform, mag-resign, ay hindi po a form of destabilization. In fact, sa ibang bansa, lalo na sa Japan, and lately sa Europe, nakasuhan lang o na-charge lang ng kahiyahiyang hindi pagnanakaw, kundi sa pananaw nila ay kahiyahiya. Nagre-resign po sila. Sa atin, ang kakapal po ng mukha ng ating mga politician, ng ating mga public servants. Although hindi ko nila lahat, pero alam na po natin ang tinutukoy natin sa House of Representatives. Ay, dapat nga po talagang sila yung nagsisimula na mag-resign. Hindi po kinakailangan na manawagan ang taong bayan na sila'y mag-resign. Kaso ang problema, wala na po tayong delikadesa. Hindi po yan destabilization, yung manawagan ng pagre-resign. Ngayon, meron pang mga threat na pag nanawagan ka raw ng resign, BBM, ay makakasuhan ka. Pananakot na naman. Bentalo, hindi po totoo yan. Actually, ang mga destabilizer ay sila po mismong mga nakaupo. Ganun po yan. Ang tingin po ng gobyerno natin, nagawa nila ang paglaban po sa korupsyon at lagi nga nilang ipinagmamalaki na ngayon lang daw nagkaroon ng full-blown investigation kaugnay dito sa paglaban sa korupsyon. Bakit hindi po natin kailangang paniwalaan ito, mapahayag nito na Malacanang? Oo nga, actually, nung narinig ko yung mahiya naman kayo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr., ay napatawa po ako, no? Para po yung isang, isang magnanakaw o na biglang mahuhuli na, no? Ay siya mismo yung biglang nagtututuro kung sino yung mga possible na suspect sa pagnanakaw, no? So, normal po yan na mga behavior ng isang tiwali o isang, of course, puro allegation to dahil kailangan pa patunayan, pero klaro naman po
na yung approval pa lang ng ating GAA mula 2023 hanggang sa kasalukuyan. At pag-obserbahan mo na ngayon ay tinatalakay sa Supreme Court, ay kitang-kita ang pagmaniobra ng ating annual budget, yung General Appropriations Act, na talagang billion-billion po ang mga insertions na pinasok ng ating mga tiwaling opisyales mula sa House of Representatives, sa Senado, at may mga report pa na mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagtagubilin na mag-insert, no? Of course, iyan ay mga nasa news, no? Hindi po na sa akin at sa atin ang galing yan. Ng 100 billion. Ang sabi pa ni Saldico, taon-taon daw yun. Ay, of course, kailangan patunayan yan. So, nilabas niya, sabi niya, mahiya naman kayo. Tapos nagpalabas, nag-create ng ICI. Alam niyo, ang prediction ko noon, nung una pa lang na inilabas yun, sabi ko, si General Magalong, magre-resign yan. Tingnan mo, antabayanan mo lang. Siguro hindi aabot ng 1 buwan. Yun ang sinabi ko dahil kilala ko si Mayor Magalong. Fellow Cavalier ko po yan. Senior po namin ng 1 taon yan sa PMA. 1982 siya, ako 1983. At saka, pinaglalaban po talaga namin ay against sa mga korupsyon na nangyayari. No? Ginagawa ni Mayor Magalong yan na matagal. So, prinidik ko. At with that, magsusunod-sunuran yan dahil peke yung ICI na yan. So, yung sinasabi ng transparency, cover up yan. O ano nangyari? 2 weeks lang yata na nag-ano na siya, nagbitiw. Tapos nagsunod-sunuran dahil po talagang for cover up po yan. Para pong yun nangyayari sa Blue Ribbon Committee ni Tito Soto na eventually kinuha rin eventually ni Lacson. Cover up. Ang tawag na nga namin kay Sir Ping, Mr. Cover Up dati bilib na bilib ako dyan dahil kapwa namin Cavaliers po yan. Pero sa ngayon wala po. Marami pong kung nangangarap si Senator Ping na maging presidente pa, malabo po siya. Sinira niya ang sarili niya dahil sa cover up na yan. Opo. So, yun po ang aking masasabi. Opo, General, meron pong pahayag ang Malacanang kamakailan na posibleng maibalik na sa 2027 budget, which is ngayong taon yan hihimayin, ang pondo para sa, or budget para po sa flood control. Ano po ang nakikita nyo dito? Kasi alam natin na ang 1 taon bago ang eleksyon year, sinasabi nga ng ilan na ang budget nito ay election para sa budget para sa election, no? Meron pong pinagkakaabalahan ngayon ng ating Kongreso, lalo na dito sa usapin po ng impeachment. Kayo po ba ay kumpiyansa na mahihimay ng husto ang gagawin na namang pagbabudget ng ating gobyerno po? Well, sa record ng ating pamahalang ito, ay medyo delikado na naman yan, no? Kasi po kaya gustong-gusto nila yung mga flood control projects. Biruin mo, yung mga baha ngayon, yun pa ngayon ang ginagamit nilang justification na created nila, no? Na supposed to be, wala yung mga baha na yan kung talagang napatupad nila yung kanilang flood control projects ng mga nakaraang taon, no? Ay yung pa ngayon ang ginagamit nila dahil nagbabaha nga. No choice ang gobyerno. Dahil talagang kailangang i-address yan, no? Kailangan gumawa ng pamaraan. Pero, dapat po kung mag-i-implement, dapat po nagpa-participate po ang mamamayan. Hindi lang po sa implementasyon, pati po sa audit. Dapat po merong tatawagin tayong citizen participatory audit. Meron po ngayon yan na ginaya ng ating COA sa ibang bansa.
Pero nung ni-research ko yung existing citizen participatory audit natin ng COA, hindi po siya sa lahat ng step involved yung citizens. Meron lang po, halimbawa, meron siyang step 1 to 5. Hindi ko sinasabing hanggang 5 lang. Ano? Biruin mo, yung existing natin. Sa step 1, kasama ka. Step 2, kasama ka. Step 3 and 4, hindi ka kasama. Step 5, kasama ka. So, blind pa rin ang ating mamamayan. Hindi po gaya ng sa ibang bansa. All throughout, involved ang citizens sa tinatawag na citizen participatory audit. So, una po yan. Dapat po, yung ating citizen participatory audit ay talagang from step 1 hanggang sa matapos, kung ilang step man yan, involve ang citizens, no? Para makita kung talagang saan napupunta ang ating mga budget. Hindi po pwede na sa COA lang, kahit ang COA po, kasabwat po nila. Ang COA, naobserbahan ko po yan, sila pa po ang mga nagtuturo, sir, ma'am, baguhin niyo to, baka masilip kayo. Ito po, para malinis. Ganun po sila. Yung mga internal auditor, meron pong mga matitino. Pero marami po sa kanila ang tiwali. Kaya no wonder, pag sinabi ng mga nasa namumuno, oh, ano yan ha, malinis yan ha, wala na. Kaya sabi nila clear. Oh, ito clear. Pag sinabi, oh ito, example, yung kay BP Sara, cleared nung una, wala daw. Pero biglang nung nautusan, oh, kailangan hindi na clear yan. O, biglang naglabas yung ano. Ganun po yan. Pangalawa, bukod sa citizen participatory audit, dapat po ang citizens nagpa-participate po sa preparasyon ng budget. Hindi lang po para pumunta sa Senado at mag-observe. Mali po at selective po sila. Dapat po nagpa-participate. Ginagawa po yan sa ibang bansa. Yung participatory budget system, yun yung sinatawag na nandoon din po ang citizen. Diyan po, pag ginawa, sa implementasyon naman po. Pangatlo, component para siguradong mapupunta sa tama ang ginagawa. Ito pong DPWH, alam po natin na halos lahat ng kalokohan diyan po nanggagaling. Diyan po pinanggagalingan ng ng pork barrel. And obviously, ngayon ganyan pa rin yan. Kailangan sa implementasyon, meron tayong tinatawag na report card system. Yun na, nakaakibat ito ng audit. Talagang titignan yung implementasyon. Hindi lang kung ano nakapaskil dyan sa karatula. 100 billion. Tapos pagtingin, hindi tapos yung tulay. So yan po, dyan lang po tayo dapat maniwala kung mag-i-exist yung mga yan. Kung ganoon pa rin sa dati, wala po yan. Hausyaw po yan. Lokohan po yan. Opo. General, huli na lang dito lang po sa issue ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang nga daw sa tatawagin nilang testigo itong ng prosecutors, itong si Mary Grace Piatos. Ano bang masasabi po ninyo? Ayan nga po, no? Of course, yung sa palagay ko, yung tirada ng prosecution dyan. Sarcasm na yan, no? Parang, kumbaga, nanunutil, ika nga, no? Anyway, right yun ng prosecution. Alam niyo po, sa intelligence work, no? Kasi merong tinatawag na intelligence fund sa mga security forces, lalong-lalo na sa militar. Meron din po ang pulis dyan, no? Intelligence po ang tawag dyan. Ngayon, ito namang mga tiwaling opisyalis, yung mga government official natin. Siguro, sabi nila, dahil nga
yung account, yung ano niya, yung pag-account nito ay may pagkakaiba sa usual accounting, no? Kasi pwede kang gumamit diyan ng mga code, ng mga alias sa ano. Abay, pwede itong magamit sabi na siguro ng mga tiwaling ano. So magkaroon din po tayo ng ano, ng confidential fund. Iba po yung confidential fund. Yan naman po ay para sa yung mga government, lalo na sa mga executive, no? Sa mga local government units, meron po sila. Hanggang sa kataas-taasan sa ating Pangulo. Pero kung titignan nyo, sa laki ng mga budget nila, biruin mo 4.5 billion sa ating Pangulo. Saan niya dadalhin yun? Nagiging naka-embed na sa corruption yun. So, ngayon of course, hindi ko sinasabi na ang lahat ay nangungurap dyan. Meron pong maayos na talagang nagpapalakad yan. No? I'll give you an example. When I was assigned sa South Cotabato as battalion commander, si Governor Puentes, no? Talagang ginagamit niya ng maayos yung kanyang ang confidential fund niya. Talagang makikita mo, sumusuporta siya sa mga krudo, gasolina, nagbibigay siya ng mga bigas sa mga sundalo at sa mga security forces sa PNP, sa mga KAPGU. So talagang ginagamit niya, nagagamit. Sana po yung iba ganun din, no? Ngayon, yung balikan ko lang, yung Mary Grace Piatos. Iyan po, ay normal po yan ang paggamit ng code, yung alias sa mga agent. Ano yan may mga agent, handler, ito yung mga intelligence officers, no? Na hinahawakan nila yung mga agent. Tapos may mga may mga contract yan na pinipirmahan, no? Na siya ay isang agent, no? Informant, no? Depende yan na ang motivation ng mga yan ay maraming klase. Merong mga informant o agent na kusang loob, no? Kumbaga, ang kadalasan yan, yung mga may hinanakit o may pagmamahal sa bayan, no? Another form is yung kanilang tinatanggap parang allowance, no? Siyempre, nag-ooperate. Pupunta doon. Lalo na ang isang DPA, halimbawa, ay hindi yan magpapakilala na sundalo, hindi yan ano yan, pwedeng sundalo yung informant na yan, pwedeng kapgo, pwedeng civilian, no? Pwedeng magtataho, pwedeng kapwa parang double agent, dating o dating NPA o NPA. So ginagamitan po yan ng alias. Binibigyan po yan ng minimal allowance, hindi po yan malalaki. Minsan, kadalakad lang po. Depende po sa mission. Tapos meron po pati ang mission, yung COPLAN na tinatawag, yung Case Operation Plan or COPLAN, meron po yan. So, merong objective. May COPLAN na maiksi lang, mga 3 months, merong 6 months, may 1 year, merong beyond 1 year, and even tumatagal pa yung iba ng 10 years. Para mahuli yung dapat mahuli. So kung ang naging intention noon, of course, hindi ko alam, hindi ko yan. Obviously, talagang pseudonym o alias or code name lang yung Mary Grace Piatos na yan. And kung ano man yung pangalan na ginamit pa sa iba. And karapatan ng prosecution na sabihin nyo. And obviously, walang Mary Grace Piatos para sa akin sa tingin ko. I don't know kung talagang meron. Sakali mang may lumabas dyan, tunay na tao. Pero maaring umamin na siya si Mary Grace, pero alias niya lang yan. Maaring ganon.
maaring ay sasabihin ng depensa, ay hindi po namin ilalabas dahil kasama po sa agreement po namin yan. Hindi po, dahil marami pong instance. In fact, si Attorney Mel Magdamo, meron siyang ikinento sa amin na nung sa balik-baril program, nung mga listahan po yan. No? And alam po namin na, na kailangan po ng code. Abay, ipinilit doon sa OPAP noon, no? Na ilabas yung mga pangalan nitong mga alias na to. Nung nalaman, alam niyo na po ang ating mga grupo sa kaliwa. Nung malaman yan, binato doon sa CPP-NPA. Abay, 2 days after lang yata yun, pagkakakwento ni maganda, imbitahan niyo minsan si Atty. Mel Magdamo para maikwento niya yung specific na kung paano pinatay yung dating NPA na naging informant na tumulong sa gobyerno, itinumba ng Sparrow Unit. At hindi lang po siya. Marami pong iba dyan. Kaya po very dangerous yung malaman kung sino po yung ano niyan. Opo. Hindi po nila alam ang ginagawa nila. Opo. Siguro, Sir, General, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito. Panawagan ko sa ating mga kababayan na nakikinig. Alam ko po na tayo po ay may kanya-kanyang talino. Meron po tayong mga political beliefs. Meron po tayong mga religious beliefs and paniniwala. Sana po maging discerning po tayo. Tignan niyo po ang inyong desisyon. Tignan niyo yung flow of events. Ano po ang ginagawa ng gobyerno nito? Imbis na tumbukin where the evidence leads, sabi pa nga ni Senator Lacson dati, yung pala, naging cover up. Doon po tayo pumunta. Huwag po nating pagtakpan. Huwag po yung mga nagsasalita ay yun po ang ipakulong o kasuhan po natin. Sana po be discerning po. Tingnan niyo po yung mga pangyayari. And with that, nananawagan po ako sa inyo na makiisa po kayo sa panawagan ng taong bayan. Hindi lang po ito ng Iglesia ni Cristo. Matagal na po ito. Taong bayan po ang nagsasalita. Uulitin ko sa ating Constitution, sa Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. So, pinahiram lang po natin yung otoridad sa mga tiwaling opisyal na to. Ngayon, naging abusado sila, naging magnanakaw sila. Karapatan po natin at duty na sumigaw at mag-introduce ng reforma. Kaya nananawagan kami. Pumunta po tayo, tulungan natin ang taong bayan dito po sa EDSA. Manawagan din po tayo kay Pangulong Marcos na mag-resign na. I-save niya ang country na to habang may panahon pa. Bagsak na po tayo. Yan lang po, God save the Philippines.